At meron po bang magagawa ang isang normal na mamamayan para dito? Para po hindi matuloy? Because the government itself, puro pagpapayaman at pang sariling interes lang ang iniisip. At eto ha, bakit it's not in the news? Bakit it's not in the mainstream media? Dapat maging aware po kaming lahat dito, lalo na yung mga taga Pampanga. Ba't ayaw nyo to ibalita? Bakit? Hello mga stories, welcome sa another Paxilit content. This is sa ating channel mga stories. Ako pala si Miley. Ngayon, ito, Paxilit content. No? Sa video na pag-usapan itong dalawang content creators na to. Naglabas naman matinding babala tungkol ito sa Paxilita, di ba? At sentro ng usapan, no, agawan ba tayo ng tubig at kuryente? Okay? At mas malalim pa dito, mga sos, excuse me. At mas marami pa dito mga source, no? Talagang may katwiran ba ang pangamba ng mga tao? May halong takot and exaggeration na rin yun. Okay? Ngayon, panoorin na ng mga laman ng videos, no? Then, diretsa tayong hihimay nito. Okay? Ito yung galing ito sa ito yung sa Magkano na ano itong dalawang TikTok na videos na to, no? Yan, nilalakin natin ito, no? So, panoorin natin. Alam niyo ba yung Pax Silica? What is Pax Silica? Let's talk about Pax Silica. Tapos yung iba dyan sinusuportahan yung Pax Silica. Lang mas magrereklamo kayo sa tubig pagdating ng Pax Silica sa Pilipinas. Mauubos na daw ang tubig sa Pilipinas dahil sa Pax Silica. Dahil daw sa laki nito, magkakasya daw ang 444 Philippine Arena sa lupang tatayuan nito. Ano nga ba ang Pax Silica? At bakit kailangan kang maging aware dito bago maging huli ang lahat? Ano ba itong Pax Silica? Ang Pax Silica ay isang dambuhalang project ng 14 countries sa pangunguna ng Amerika. Bakit daw itatayo ito? Para gumawa ng maraming computer chips, AI, data centers, at iba pang makabagong technology. Okay, so, bago ulat, no, sa unang video pa sa Magkano, no, malinaw talaga ang framing dito. No? Ang Pax Silica ay isang napakalalaking proyekto ito na pwedeng maging banta ng fresh water, yung natin iniinom natin, di ba? Yung ano, at saka yung electricity supply sa bansa natin. Okay? Sumali ang Pilipinas noong April 16, 2026 at ang unang malaking project ay planong itayo sa New Clark City, Tarlac. Hindi lang ito isang malaking computer building ha, isang syudad ito. Ang lupang inilaan para sa alam mo yung size ng, medyo almost the size of the Quezon City. Parang gano'n yung dating sa akin. Mas malaki eh. Sa Pax Silica ay 1,619 hectares. Okay, para ma-imagine mo kung gaano kalaki yan, think of a basketball court. Alam mo bang magkakasya na sa Pax Silica ang 38,500 na basketball courts? Ganyan siya kalaki. Kasya na din dito ang isa sa pinakamalaking mall sa Pilipinas, ang Mall of Asia. Pero imo-multiply mo sa 101. Ganyan kalawak ang lupa niya. Maliban sa kakainin nitong malawak na lupain, lalamon din ito ng napakaraming tubig. Tubig na iniinom mo at maaaring maging numero 1 kaagaw mo sa fresh water. Wait muna, ano nangyari yun? Di ba puro computers naman yung nasa loob niyan? Well, ganito kasi yan. Ang malalaking data center ay puno ng computers na tumatakbo ng 24/7. At dahil sobrang init ng mga machines, kailangan silang palamigin gamit ang tubig. Ang isang malaking hyperscale data center ay maaaring gumamit ng hanggang 5 million gallons ng tubig kada araw. Katumbas na yan ng 19 million na litro ng tubig. Uulitin ko po, araw-araw yan. Meanwhile, sabi naman ng gobyerno sapat daw ang tubig. Pero sa totoo lang, hindi words of assurance ang kailangan natin. We need actual numbers. Saan nyo kukunin ang tubig? Ilang milyon kada araw? Ilang porsyento ang i-recycle? At anong mangyayari kapag nagtagtuyot? Dito papasok yung mga sinasabi ng mga tao na hindi naman mauubos ang tubig. Nag-i-evaporate lang, tapos uulan ulit. Ito na yung sinabi ko sa isa last video. Hindi ganun yan. Kasimple. Hindi ganun kasimple.
Okay. Hindi ganun yun. Di sapat sa assurance sa gobyerno yung sapat na tubig. Okay? Ang kailangan dyan yung actual numbers, no? Saan ako kukunin yung tubig? Anong karami? Ilan ba mo din recycle? Di ba? Ano mangyayari kapag oh my God. Mali yun. Okay, para clear lang ha, totoo na umiikot ang tubig sa water cycle. Pero hindi ibig sabihin na unlimited ang fresh water. Kapag nag-evaporate ang tubig sa data center, hindi siguradong babalik agad iyon sa Clark. Pwede itong umulan sa dagat, sa ibang bansa, o sa lugar na hindi naman natin mapagkukunan ng inuming tubig. Kaya ang tunay na tanong ay hindi, mawawala bang tubig sa mundo? Dapat ang itanong mo, may sapat pa bang malinis na tubig dito kapag kailangan na ito ng mga tao? Dahil ang fresh water na madaling makuha ay limitado. At habang tumataas ang demand, tumataas din ang panganib ng water shortage. Maliban sa tubig, magiging kaagaw na din natin ang packed silica pagdating sa kuryente. Hindi lang kasi tubig ang kailangan ng data centers. Napakalakas din nilang kumonsumo ng kuryente. In fact, sa bansang Ireland, umabot sa 22% ng buong metered electricity consumption ng bansa nila ang ginamit ng data centers noong 2024. Mas malaki pa yon kaysa sa konsumo ng lahat ng urban household nila na nasa 18% lang. Ngayon, isipin mo mangyayari ito sa Pilipinas. Di ba napakamahal na ng kuryente ngayon? Ay, grabe yung mahal ng kuryente. Mga source. Kayo, sa comment section, no? Magkano na yung mga monthly ng kuryente ninyo? Grabe, tumataas na. Minsan from 3,000 naging 5,000 na. Oh my goodness. Minsan nga, from 7,000 to 9,000. Oh my goodness. Taas niya. Tapos magdadagdag pa tayo ng napakalaking tech zone na kailangan may kuryente 24 hours a day, 7 days a week. Kaya dapat malinaw, saan manggagaling ang power? Renewable ba yung gagamitin nila? May sarili ba silang planta? At sino ang magbabayad sa kailang grid upgrades? Baka mamaya silang gagamit. Pero tayong mga consumers na naman ang sasalo ng gastos. Ang isa pang importanteng tanong, bakit kailangang maging concern ka sa packed silica? Well, may direktang epekto ito sa'yo. In fact, sa ibang bansa, hindi na sila nagpa-petiks-petiks pagdating sa mga data centers. Example yung sa Chile, alam mo bang kinailangang baguhin ng Google ang data center nila doon dahil masyadong maraming tubig ang gagamitin? Nakakaranas sila ng tagtuyot doon. Sa Netherlands naman, nilimitahan nila ang malalaking data centers dahil kulang na ng lupa at kuryente. Take note, ang mga bansang nabanggit ko, hindi sila kontra sa technology. Nag-ingat lang sila bago pumayag. Ganon din dapat tayo, hindi basta oo ng oo. Now, to be fair, meron bang positive side ang packed silica? Well, meron naman. Gaya ng maraming construction jobs, tapos pagkakataong magkaroon tayo ng mas malaking papel sa global AI at semiconductor industry. Pero dapat itanong natin, ilan ang permanenteng trabaho na mapoprovide nito? Tapos, ilan ang mapupunta sa mga Pilipino? And of course, magkano ang sahod? Hindi sapat ang maraming trabaho kung kapalit nito ay tubig, lupa at kalikasan. Linawin ko lang hindi masama ang development at hindi masama ang pagnanais na gawing technology hub ang Pilipinas. Pero delikado ang isang dambuhalang project kapag ang nakasalalay na ay mga basic needs nating mga Pilipino gaya ng inuming tubig at kuryente. All because of AI. Never siyang magiging worth it. Kaya ang dapat na maging panawagan natin, ilabas ang buong plano ng packed silica bago permahan. Ikaw, sa tingin mo, ang packed silica ba ay biyaya o sumpa? Tara, pag-usapan natin yan sa Okay, yun nga, talagang kasi kahit wala pang project, may mga lugar na raw na may water shortage at saka water destruction. Kaya paano kung may dagdag na napakalalaking data center at industrial activity? Yung binanggit niya sa concern na bakit tumaas ang singil ng kuryente. Yan, katulad ng, yan, pagtataka ko, from 3,000 tapos naging 5,000 na. Minsan nga 7,000 nagiging 9,000 na. Diba?
Nakakabahala to, no? Tsaka yung umabot pa sa geopolitics, no? Yung usapan sa parang paghati-hatian yung Amerika at China sa Pilipinas. Oh my God! Kukunin na ba? Huwag naman. Well, kasama rin, tapos yung kasama rin yung video na duda, baka kakakunti ng tunay na trabaho para sa ordinary Pilipino dahil sa automation heavy, no, yung nature ng ganitong mga proyekto. At isa pang tanong ko, no, ay sabi na bato niya, bakit daw hindi ito masyadong nasa mainstream media? Bakit hindi itong mas malaking national compensation? Di ba? Ngayon, panoorin natin itong ito yung sa isang video, no, galing ito sa isa. Galing ito sa Marite. Ito. Panoorin natin. Oops. Ito. Yung Pax Silica ang solusyon sa baha. Ang galing ng gobyerno, yon ang ginawa nilang flood control solution. Kasi isipin mo, pag naubos na yung tubig, wala nang baha. No water, no flood. Kaya nga lang, baka mawala na lang rin tayo kasi wala nang drinking water. Wala nang malinis na tubig. At sabi nga ni Miss Gina Lopez, if you kill the environment, you kill everything. We can live without AI pero we cannot live without water. Wala pa nga Pax Silica ha, pero may rotation na ng water disruption. Meron ng mga lugar na may water shortage. Baka mamaya, pati kuryente natin, lalong tumaas kasi tayo yung sasalo ng demand nila. Ano na lang tayo dito? 1, 2, 3, go! Kanya-kanya na to! Go! Pag natuloy yung data center na yan, parang kalahati ng Pilipinas belongs to America at kalahati sa China. Lugar na nga lang yung maganda dito sa Pilipinas, sisira pa. Sinasamantala kasi ng US kasi alam nilang tanga yung gobyerno natin. At alam nilang sobrang yaman natin sa mga mineral. For economic benefit daw, ano po bang trabaho yung makukuha namin dyan? Robot nga lang ginagawa nyo. Most of the Wait. Yung robot, wait lang, sandali lang. Mali, hindi siya ang binabanggit kasi dito is about data centers. Yung robot yung sinasabi mo, nakakaroon tayo ng strawman dito, ha? Okay? Hindi robot ang tinutukoy dito. It's all about data centers, AI, at saka yung Pax Silica. Okay? Tinalakay natin yung tatlong bahagi na yun sa video. Huwag tayong lilis doon, huwag tayong maging strawman dito. Okay? Yan, dapat kailangan pag-usapan din ito, kung ano ba ang, Pax Silica dito. O yung mga kinukuha. Ang concern kasi natin dito is about yung tubig, yung drinking water. Grabe. What for kung ito yung mawawala ng tubig, di ba? the work, robot na ang gagawa. Kayo lang Hindi robot. Wag tayong mag-strawman dito, te. Okay? Hindi robot 'yon. Data center ang tinutukoy natin dito. Ang pinag-usapan, wag robot, no. po yung yayaman dyan, hindi po kami. At mayroon po bang magagawa ang isang normal na mamamayan para dito? Para po hindi matuloy? Because the government itself, puro pagpapayaman at pang sariling interes lang ang iniisip. At eto ha, bakit it's not in the news? Bakit it's not in the mainstream media? Dapat maging aware po kaming lahat dito, lalo na yung mga taga Pampanga. Ba't ayaw nyo ito ibalita? Bakit? May medyo nababalita na nga, nababalita naman siya. Yung nga lang, yung i-deep down yung balita, medyo yun hindi yata parang, hindi nila detalyado. Kumbaga parang introduction lang naman ganito din yan eh. Pero, kung ilalaliman yan, baka limitado lang, baka gagawin nila limitado. Yun yung gusto masakit doon, diba? So, ngayon mga stories, no? Tapos na natin yung reaction dito. Papunta tayo sa opinion ko dito, okay? Okay, dadako na tayo sa comment section. Sa aking opinion ko dito, no? Una, valid talaga concern. Yes, paulit-ulit na talagang valid ang concern pagdating sa tubig at kuryente. Yes, valid naman yan. Okay? Wala akong kontra dito. At saka hindi ito basta i-dismiss bilang anti-progress o takot sa technology. Okay?
kapag isang proyekto ito na sobrang laki, okay, natural lang natin tanongin yun, like, gaano karaming tubig na ating kailangan? Gaano karaming kuryente ang kailangan natin? Saan ito kukunin ba? Sa baha ba? Sa drinking water ba? Sino ba ang mauna maapektuhan kapag nagkulang? Okay? Ang basic logic ko dito, masters, hindi ka pwedeng magtayo ng napakalalaking tech industrial zone na sa bansang may recurring na problema sa utilities. Tapos, ang sagot mo lang ang tao ay tiwala lang. Hindi sapat ang tiwala. Okay? Kailangan ng numbers, kailangan ng plan, at kailangan ng transparency. Di ba? Yan, dito tama yung sa unang video sa magkano, Kapag basic ang resources ang usapan dito, hindi pwedeng puro PR ang mga sagutan nila o mga sagot nila doon. 'Di ba? Pangalawa, ito yung huwag tayong padalos-dalos sa paggagamit ng malalaking figures, Ngayon, ito yung mahalaga dito, Kahit valid ang concern mo, kailangan din natin maging maingat sa paggamit ng figures or comparisons. At saka comparisons, figure at comparisons. Yung halimbawa, yung 5 billion gallons per day, para sa isang hyperscale data center na dapat dapat natin malinaw. Example, ito yung several ba ito ng standard use, maximum case, location dependent, o yung mga full design na dependent na yun, di ba? Kasi mga stores, ang problema sa mga ganitong usapin dito, minsan ang mga totoong numero, okay, pero mali yung application, okay? Kasi kapag hindi malinaw ang kung anong klase yung facilities, kung anong cooling system, ano bang operation setup ng itinutukoy, pwedeng magmukhang mas sigurado na conclusion kaysa sa actual evidence, di ba? At saka sa madaling salita, mga stores, huwag tayo manakot gamit ang number, Gamit ang number na hindi pa nakakabit sa confirmed designs ng proyekto. So, pero kabaliktaran pa rin yan, Huwag din babaliwalain ang issue dahil lang sa estimate pa lang lamang. Okay? Estimate man o hindi, okay, kailangan pa rin ng disclosure. So, ikatlo, yung may halong katwiran yung mga unang video, pero may ikalawang video, mas emotional yung ginawa niyang kasi analytical. May iba din sinabi ko talaga may yung part na yun may medyo pagka-strawman sa akin, okay? Ito prangkahan tayo, okay? Ito yung video ni sa akin magkano, medyo maayos yung structure, Pero may tanong ko dito, May tanong, may examples, at saka may attempt sa logic, okay? Pero kahit pa paano, inamin niya may positive possible politics, positives, possible positives yung mga project yan, Yung kay Maritel, gets ko yung frustration, pero masyadong lumilihis yung isang parte, medyo red herring. may katulad yung linya, parang kalahating Pilipinas belongs to America, sinasamantala kasi yung US, kasi alam naman yung tanga yung gobyerno. Wala naman baha yung pag naubos ng tubig. Medyo, yes, malakas ang pakinggan dito. Pero hindi lahat ng malakas na pakinggan ay malakas ang argumento. Okay? Kasi kapag gusto mong seryosohin ng tao sa concern mo, mas epektibo ang malinaw na tanong kaysa puro mabibigat ng linya. Okay? Kasi kapag ang sobrang ang rhetoric, bumababa yung credibility ng mensahe. Okay? Ikapat, hindi yung sa ikapat, hindi porke high project automatic beneficial na. Okay? Isa ito sa madalas ang malakas ang bentahan dito. High-tech yan, future yan, AI yan, semiconductor siya. Kasi kaya parang dapat automatic mapalpak ang publiko Hindi ganun kasimple yun, mga stories. Hindi ganun. Hindi ganun kasimple. Dapat ang tanong kasi dito ilang permanent jobs? Anong klaseng trabaho?
local hard ba to o imported expertise? Yan, o may technology transfer ba? May tax incentives ba ang sobrang pabor sa investor? May malinaw ba environmental safeguards, no? May binding commitment ba sa water recycling o at power sourcing? Kasi kung wala ang mga sagot dyan, wag mo na ibenta sa tao na development agad yan. Baka ang nangyayari dito, public resources ang gamit, private gain ang ending, di ba? Yung Pilipinas na hindi nasa posisyon para lang mas kompante tubig at kuryente. Ito ang pinaka-practical dito sa usapan natin, dito sa topic nito, no? Hindi tayo bansa pwede magsabi na marami tayong tubig, ganito. Bahala na, ikot lang naman yung ganun, di ba? Yung tinutukoy dyan. May grid naman, di ba? Yung sa solar. Medyo mali kasi yung mental analogy, okay? Ang totoo kasi dito, mga stories, may mga lugar na may water interruption. May mga komunidad na kulang ang access sa malinis na tubig, okay? Mataas ang presyo ng kuryente, no? At may reliability issues pa rin sa power infrastructure. Kaya kung mapapasok ka sa resource-intensive na proyekto, hindi pwedeng shortcut ang due diligence, no? Dapat mas stricto pa nga tayo diyan, di ba? Yan, wag din natin gawing demonyo agad ng mga lahat ng gawing demonyo agad ng lahat, no? Ngayon, mga stories balansin natin to. Di rin tama ang sabihin dahil may risk, automatic dapat ang ibasura ang project na hindi pa kumpleto ang detalye. Okay? Ang mature na position ay hindi yung totoo agad, hindi rin no agad. Okay? Ang mature na position kasi dito, mga stories, ito ilabas ang buong plano, ilatag ang mga facts, pakita yung mga resource model, di ba? Ipakita yung mga environmental assessment, di ba? Ipakita mo yung utility impact. Ipakita mo yung local benefits. Tapos sila magdedesisyon, di ba? Yan ang tamang proseso. Hindi yung, papaandar muna, yung mamaya, di ba? Yun. Ito. Kung dapat nasa mainstream news na ito pero dapat factual ang pagtalakay. Well, sa ngayon ako dito, yung sentiment na dapat natin pag-usapan na ito, na mas malawak ang mga platform. Dahil hindi ito simpleng chismis, chika-chika, di ba? Ito yung resource allocation ito. Okay? Industrial policy ito. Environmental governance ito. Posibleng national strategic issue pa yan. Okay? Pero ang coverage dapat factual, hindi fear-based, okay? Kasi kung media man o content creator ay sumobra sa sensationalism, ang resulta hindi awareness kundi panic at kalituhan ng mangyayari dito sa balita na ito, okay? So ito ang masasabi ko na dito, okay? Hindi mali ang matakot, okay? Hindi mali ang matakot, pero mas mabuti maging informed o well-informed kaysa naman maging hysterical. Kasi sa dalawang videos na to, malinaw isang mahalagang concern na dapat natin seryosohin. Kapag may dambuhalang proyekto na gamit ng malaking tubig at kuryente, dapat malinaw kung paano ito maapektuhan ang ordinaryong Pilipino. Doon tayo sa punto, Pero kailangan din iwasan ng isang bagay. Yung sobrang layo ng conclusion, kahit kulang pa yung public interest. Okay? Ang tamang dito, panindigan dito, hindi blind spot yung at hindi rin rejection. Okay? Ang dapat ng panindigan dyan, humingi ka ng kompletong plano. Humingi ng malinaw na data, mga data na yan. Humingi ng legal guarantees, at siguraduhin mo na hindi basic ang needs ng Pilipino na isang sakripisyo para sa pangakong progreso. Kung talaga maganda ang proyekto na yan, okay, dapat kaya nitong pumasa sa matinding scrutiny. Kung hindi kaya yung mga yan, baka hindi pa dapat itulak yan. Okay? Ganun lang kasimple. Hindi masama ang development, Hindi masama ang development.
Kumbaga sa akin, 50-50 lang sa akin. Okay? Dati, 70-30 yung add ako sa no to pack silica na yan. Ngayon, nagiging 50-50 na sa akin. Kasi kapag pagdating sa mga ganyang development, medyo meron tayong, may mga, dito, may possible na positive dito. At medyo lumilis na yung sa negative. Okay? Pero kapag tubig, at saka ito, pero kapag tubig ang kuryente ang taon, posibleng matatamaan, wala nang lugar para sa malabong pangako dito. Okay? So, mga stories, no, ano masasabi niyo dito, no? Sa tingin niyo ba, valid ba ang pangamba na agawan tayo ng tubig at kuryente sa pagsilika? May mas makikinabang ba ito sa ordinary people o so malalaking investor lang ito? Comment down below at babasahin natin yan, no? Ngayon natin, no? Gagawin natin yung, may playlist ako, gagawin ko playlist pagsilika issues dito, okay? So, yun lang mga stories, yung gusto nyo mga ganitong issues, at may issues dito, commentary, as I can report. Na itong video na to, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa baba. Okay, di part typical stories membership po, as low as 39 pesos a month. Di lang 39 pesos a month, meron tayo 159 a month at 399 a month. Early videos, fresh from the trending video para sa 39 pesos a month. Okay, as always mga stories, thank you and have a great day, stories. Bye.